Natutuwa ako na tinanggap mo ang iyong anak, Danaya. Ang una ninyong pag-aharap, hindi mo raw siya kinilala. Itinaboy mo pa raw siya. Nasa ilalim pa ako ng kapangyarihan ni Butena nung panahon na yun. Patawarin mo ako, aking anak. Buong akala ko ay baliwala na rin ako sa'yo. Gaya ng lahat dito sa Encantadia. Batid nilang lahat. Totoo na naglihim kayo sa akin? Gusto mong malaman, namatay si Gaia upang mabuo at mabuhay ka! Matagal nang nangyari ito. Kaya huwag mo nang abalahin pa ang iyong sarili sa mga Kung ganyang hindi kayo tanong. magsasabi ng totoo sa akin, hahanap ako ng ibang paraan para makuha ang katotohanan na kailangan ko. Marca Morte Adava. Nasa mundo ng mga tao ang kapalaran ni Danaya. Paalam, Danaya. Upang sa mundo ng mga tao mamatay si Gaia. Batid nga na ikamamatay ninyo ni Aquila pagtungo ninyo sa mundo ng mga tao. Bakit ninyo ginawa sa akin to? Narito ang abo ni Organa, aking kapaminyabi na pinaslang ng mga sangkot. Buo na ang aking pasya. Nasa oras na matapos ko ang aking tungkulin bilang tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Isusuko ko ito kay Terra at ako'y magbabalik na sa mundo na minari upang hindi na kita makita pa kailanman. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga salita niya, Adamos. Ayaw mo kasukulaman ako ni Bea. Iniibig mo siya? Mga mahal na sangre. Soldarius. Mahal na sangre. Kailangan naming bumalik sa mundo ng mga mortal upang gampanan ang aming bagong tungkulin. Ang ibig sabihin ay magkakawalay na naman tayo. Ang ibig ko sabihin, mahal na sangre, ay... Maiiwan ka dito upang magsilbi sa mga sangreng aming iiwan. Masusunod, mahal na sangre. Ngayon nasaan na si Terra? Kanina pa ako naiinip dito. Terra, ayos ka lang? Nakita ko lahat, Bea. Ipinakita na ng batis ng katotohanan sa nanay ko at kay Gaia kung ano ang totoong nangyari. Bea, nakita ko totoo. Totoo na binawi ang buhay ni Gaia para mabuhay ako, para isilang ako. At anong nararamdaman mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan, Dea. Ano ba ang dapat kong maramdaman? Dapat ba magpasalamat ako? Dapat ba akong mahiya? Dahil ang bawat paghiga ko ay paalala sa akin na namatay ang sarili kong kapatid ng dahil sa akin.
Mga kawal, ayusin ang mga nawasak na muog at tiyakin na maging matibay itong mga to. Masusunod, mahal na Hara. Kung wala na kayong ipag-uutos pa, yayao na kami. May isa pa. Si Mitena. Kung siya'y iyong makita, tiyakin na maramdaman niya ang suklam ng lahat. Ngunit, mahal na Hara, ang akala ko ba isusunod tayo sa pinag-uutos ng Bataluman? Na walang sino mang mananakit kay Mitena. Hindi si Cassiopeia ang masusunod dito, kundi ang Hara ng Lireo. Hindi ka patawaran ang katumbas ng lahat ng ginawang kasamaan ni Mitena. Kung paiiralin natin ang awa na ibig gawin ni Cassiopeia, hindi mararamdaman ni Mitena ang bigat ng kanyang ginawa sa ating lahat. Kung papatawarin ko si Mitena, para ko na ring sinabi na maaaring yurakan ang buong Encantadia nang wala man lang magiging kapalit na kaparusahan. Huwag kayong mang-alinlangan. Hindi kamatayan ang hatol ko sa kanya, kundi iparamdam sa kanya ang puot at sakit ng lahat ng mga nanghihingi ng katarungan ng mga engkantado. Naiintindihan niyo ba? Masusunod, mahal na Hara. Tera, hindi mo kasalanan ng mabuhay. Aking kapanalig. At lalong hindi mo pinili ang iyong kapanganakan. Kaya hindi rin pinili ni Gaia ang mamatay. Hindi siya dapat namatay. Isinakripisyo ni Batalumang Cassiopeia ang buhay ni Gaia para makilala ng nanay ko at tatay ko. Para mabuhay ako. Masakit dahil alam ko na kung hindi ako isinilang. Alam ko na si Gaia dapat ang naglalakad sa mundong to, hindi ako. Kaya ako ang dahilan. Namatay ang kapatid ko dahil sa akin. Ako ang kapalit. Tera, inuulit ko. Hindi mo kasalanan ang kanyang kamatayan. Ang buhay at kamatayan ay mga misteryo ng inang kalikasan at hindi kasalanan ng sanggol ang isilang, Tera. Hindi ko alam paano ako mabubuhay ng ganito. Hindi ko alam kung paano ko gigising araw-araw nang hindi ako nagsisisi. Paano ako mabubuhay nang walang bigat akong nararamdaman? Ang bawat hinga ko ay kung ano ang dapat na sa kanya. Hindi dapat ako nandito. Hindi ko gusto na namatay yung kapatid ko dahil sa akin. Pero wala akong magawa. Wala akong mukha na maiharap sa nanay ko kanina, lalo na kay Gaia. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tera, naiintindihan kita. Ngunit, Tera, dumating na si Manto Katokman. Kailangan na nating umalis, tayo na. Tera, tayo na.
Mahal na Hara, narito ang iyong ado at ang iyong kapatid. Ado? Alena. Nagagalak ako na muli kang nagbabalik dito sa Encantadia, Ado. Danaya, maging bathala. Ano ang ginagawa ng Evelyn ng iyong anak rito? Narito ako upang humingi ng katarungan laban sa lahat ng taksil na hinayaang mamatay ang aking asawa at panganay na anak. Hinihingi ko rin ang iyong tulong upang magtungo ako agad sa Devas nang sa ganun makaharap ko si Cassiopeia. Ada. Hindi mo na kailangan pang magtungo sa Devas, Danaya. As na, Ives.